Okay guys, magandang hapon sa inyong lahat and welcome back dito sa panibago nating video dito sa ating channel, no? So guys, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta at sa dami ng inyong mga tanong ay halos hindi ko talaga masagot lahat, no? So merong mga nagtatanong sa Facebook, may mga nagtatanong sa YouTube, and thank you so much sa pagtangkilik ng ating mga videos, no? So, ngayong dadating na mga susunod na mga episodes, no guys, kasi gusto ko na, marami kasing nagtatanong na magsisimula pa lang at gustong malaman kung ano yung proseso kung paano magsisimula. Sobrang dami na mga OFW na katulad ko na gustong magsimula ng ganitong klaseng negosyo at gustong malaman kung paano magsisimula, no? So yung experience ko kung paano ko nagsimula ay ibabahagi ko episode by episode, no? So abangan ninyo lahat ng ating mga videos na susunod dahil pag-uusapan natin kung paano tayo makakapagsimula, paano ko nagsimula. Ang ating mga tatalakayin is actually in a ultimate guide, no, para sa mga beginners na katulad ko kung paano magsimula ng RTL business. Ito ay hindi ito expert opinion, kundi ito ay isang experience, no? Ito yung naranasan namin at kung sa tingin nyo ay makakatulong ito sa inyo para sa pagsisimula ng business ninyo at makaahon na tayo doon sa paulit-ulit na pag-alis ng Pilipinas at paulit-ulit na lang na nauubos ang pera natin kasi wala tayong negosyo. Baka ito na yung makakatugon sa atin para tayo ay at least kahit paano hindi na magtagal hanggang retirement sa ating pag-abroad, no? So ang ibabahagi ko sa inyo ay isang experience namin sa aming farm, kung paano ako nagsimula bilang isang OFW, paano ko naisip yung RTL business, bakit ako nakapag-RTL business. Tapos pag-uusapan natin yung paghahanda ng kapital at paghahanda ng location. Yun yung unang-unang topic na pag-uusapan natin. Pag-uusapan natin dito din sa episode 2 yung pagpili ng tamang breed ng manok, which is palagi kong ini-emphasize ito sa ating mga video na dapat tama yung pagpili natin ng mga breeds ng ating mga manok na alagaan, kasi minsan yung mga manok natin na inalagaan hindi suited dun sa ating mga lugar, at the same time hindi mabilis mangitlog, hindi maganda mangitlog, no? So all of this pag-uusapan natin. Paano tayo maghanda ng mga kulungan, magkano ang gastos natin, anong klaseng kulungan ang ating gagawin, ano yung pasok sa budget natin. So lahat yan pag-uusapan natin. Ang sunod na episode, yung episode 4 ay paano tayo mag-order, paano tayo bibili ng mga manok, saan tayo bibili. Kasi ito yung kalimitan tanong sa atin, no? Saan ba ikaw, boss, nakakabili? Sir Sandugo, saan ka ba nakakabili? Sir Anthony, saan ba? Ito yung paulit-ulit na tanong, no? So pag-uusapan natin saan pwedeng bumili, paano bumili, at sino yung legit na mga suppliers na pwede nating kontakin, at paano natin paano tayo makikipag-transact. All of this pag-uusapan natin sa mga susunod na episode. Pag-uusapan din natin yung mga dapat gawin bago dumating yung ating mga manok. Bago dumating, tapos ano yung mga dapat nating i-prepare, ano yung mga dapat natin na paghandaan, ano yung mga dapat nating inihahanda, no? So paano din ang ating dapat gawin kapag dumating na yung mga manok natin. So hindi basta na lang pag dumating, babanatan na agad natin ng pakain, babanatan na agad natin ng painom, babanatan na agad natin ng pailaw, all of them things. So may mga tamang panahon, tamang oras kung ano ang dapat natin gawin pag dumating na yung ating mga manok. Pag nakarating na yung mga manok, nasa atin na gawa na natin yung mga dapat gawin pagdating pa lang,
ano yung mga dapat natin gawin after, no, hanggang sa maging productive yung ating mga manok, hanggang sa maging kalna yung ating mga manok, no. So lahat ng yan pag-uusapan natin. Sunod is pag-usapan din natin yung mga pagpili ng tamang feeds, no, kasi marami ding nagbibenta ng feeds, no, mura pero hindi sapat yung mga ingredients na kailangan. So you end up buying more, you spending more because bumibili ka ng mga supplements, which is sometimes false economy yon, no. So bibili ka ng mura na feeds pero hindi sapat yung nutrients na makukuha mo sa manok. Ngayon, you end up buying a lot more. Bumibili ka ng vitamins, bumibili ka ng calcium supplements, bibili ka ng iron supplements. All of these things, added expenses to sa mga expenses mo kung hindi tama yung feeds na kinukuha mo. So, sunod ay pag-uusapan din natin yung tamang pagpapainom ng ating mga manok, no. So marami kasing basta may tubig painumin mo, hindi na iniisip kung ito ay galing sa poso, galing sa nawasa, galing sa ilog, galing sa bukal. All of these things, no, we have to consider. Pag-usapan natin ano yung mga tamang pagpapainom, anong oras dapat pinapainom, ano yung mga supplements na dapat ibigay natin sa pagpapainom, paano natin nilalahok yung mga vitamins and minerals natin binibili as a supplements, no, and paano natin yun binibigay, anong oras, mga ganyan. So pag-usapan natin yan. Ang sunod natin pag-uusapan sa probably episode 8 ay episode 9 ay paano yung pagpapailaw ng tama, the lighting program, no. Isa sa mga pinaka-importante sa pag-aalaga ng RTL chicken, guys, ay yung yung ating mga tamang pagpapailaw, no. So dapat maayos yung pagpapailaw natin. Kung hindi maayos yung pagpapailaw natin, medyo may problema tayo. So ako ganyan yung naging issues ko nung unang nagsisimula ako, nung nagsimulang mag-drop yung aking mga manok ng itlog. So super excited ako, tuwang-tuwa ako, kaya nagpailaw na agad ako. So I end up having loads of mortalities dahil nagka-prolapse sa mga manok ko, tapos nagka-issues, no. So dapat may tamang pagpapailaw, no. Anong edad dapat sisimulang magpailaw, anong dapat na ilaw, anong bumbilyan dapat gamitin, ilang watts, may mga ganun tayo na ilang oras dapat. So itong mga to ay pag-uusapan natin sa mga susunod na episode. One by one ito, kaya sinasabi natin this is an ultimate guide for beginners, no. Guys, kung ikaw ay nandito, marunong ka na at alam mo na to, at may suggestion ka, i-comment mo lang sa section natin, sa comment section below. Mas maganda, mas maraming may alam, mas maganda, no. So hindi ko sinasabi na lahat alam ko, ito yung mga experience lang namin doon sa aming pag-aalaga sa poultry. Sunod natin pag-uusapan is yung pagpupurga. Kailan ba dapat nagpupurga ng manok? Dapat ba tayo nagpupurga? Kailan ba dapat tayo nagpupurga? Regular ba dapat yung pagpupurga? Etong mga to pag-uusapan natin. Ano yung mga gamot na pwede natin gamitin, at ano yung anong oras natin dapat pinupurga, anong season dapat natin pinupurga. May mga ganun tayo, no. Yan ba araw-araw pinupurga, every month ba yan, every 2 months ba yan? Pag-usapan natin lahat yung mga yan. Sunod ay pag-uusapan natin ay pagbibigay ng antibiotics. So kami sa farm ay nagbibigay ng regular antibiotics, no. So hindi marami, ang tawag namin doon is bacterial flushing, no. So yung bacterial flushing namin, ginagawa namin ng methodically, no. So meron kaming 3 klase ng antibiotics na ginagamit sa bacterial flushing, no. Pag-usapan natin yan, ano yung mga yon, kailan dapat binibigay yung mga yon, at ano yung pagkakaiba ng bacterial flushing doon sa treatment. So meron tayong flushing dose at saka treatment dose, no. Dapat alam natin yan para mas malinaw, mas maganda, at ito ay makikita natin, no. So
kung ikaw ay yan ang hinahanap mo, ito yung buong course to, itong buong course na to, yung Ultimate Beginner's Guide sa pag-aalaga ng RTL Chicken. Ito ay makakatulong sa katulad ko na nagsisimula ng pag-aalaga ng manok, no? So katulad ko, nung nagsisimula ako, walang ganitong ultimate guide kung paano mag-alaga ng RTL Chicken. Naghanap pa ako ng napakarami mga videos, nanood ako ng mga iba-ibang klase ng mga videos kung saan nag-research ako sa mga sa internet, no, sa Google. Nanood ako ng mga videos ng Nigeria, ng UK, kung paano sila ginagawa. Now, meron akong konting karanasan at konting knowledge, isi-share ko sa inyo yun, no? So mahalaga na ito'y mapag-usapan natin at nasa ganun mas nag-guide tayo kung ano ba talaga yung mga dapat natin gawin. So yan, antibiotics yon. Sunod, syempre pagka nangingitlog na yung mga manok natin, ano yung mga dapat natin gawin? Paano natin i-market yung ating mga itlog? So syempre hindi naman natin pwedeng kainin lang yan kasi namuhunan tayo dito, tapos ay paano i-market? So kailangan nating i-market ng tama para nang sa ganon ay hindi tayo malugi, no? Paano natin masusustain yung ating negosyo? Syempre dapat meron tayong konting experience o kahit na counting knowledge kung paano natin papalaguin yung negosyo. So pag-uusapan din natin dito sa mga videos dito kung paano natin papalaguin yung business natin. Hindi basta tayo ay nakabili na ng mga manok, nung may itlog na, paano kung madami na yung itlog, saan natin dadalhin? So kailangan natin may malinaw tayo na pagdadalhan ng ating mga produce, no? So naging issue sa akin yan, naging problema sa akin yan dati kasi hindi ko masyado napaghandaan yan, no? So ang alam ko, mag-alaga lang ng manok, nagsisimula ng mga itlog. Nung una tuwang-tuwa ako kasi konti lang, konti tapos padami ng padami. Nung madami na, doon ako nagka-problema kasi siyempre I have already 200, 250, 300 trays na mga itlog na hindi ko alam kung paano ko i-dispose. So napaka-importante yon kasi kung matagalan ng itlog sa atin ng more than a week, may possibility na masira na yung ating mga itlog. So pag-uusapan din natin yan kung paano natin i-market ng tama. Siyempre, kaugnay niyan, pag-uusapan din natin yung susunod nating episode kung paano natin pepresyohan yung ating mga itlog, no? Kasi syempre, hindi pwedeng kung ano lang sinabi ng customer natin na bilihan ngayon ng itlog sa bayan, yun na ang presyo natin. Hindi pwede na sabi nung kapitbahay natin, ganito lang ang presyo, 140 per trays, yun na ang iyong magiging presyo. Sabi ng taga-bayan, ganito ang presyo, 210 per trays, 210 per trays na yung iyong ipipresyo. So dapat pag-aaralan natin dito sa course na to kung magkano ang dapat nating ipresyo. Paano tayo magpipresyo? May tatlong pamamaraan kami kung paano kami nagpipresyo. Ituturo ko sa inyo lahat yan. Okay? So ngayon, paano tayo sunod niyan? Paano tayo pag-uusapan natin paano natin i-maximize yung ating longevity ng ating mga itlog kung marami tayong pinoproduce ng mga itlog, no? So kung halimbawa hindi sapat yung ating kailangan na marami tayo na produce tapos hindi natin ma-dispose agad, paano natin i-preserve yung integrity ng ating itlog, yung freshness ng ating itlog, paano natin gagawin yan? So pag-usapan natin yan sa whole level. Tapos syempre pag-usapan din natin towards the end yung mga challenges, no? Yung mga challenges, yung mortality, yung weather, yung mga sakit, no? Yung mga pag-usapan din natin yung mga basag, no? Yung mga basag. So may mga ganitong mga challenges na may encounter tayo all through the way sa pag-aalaga natin ng ating mga RTL chicken. So mahalaga na pag-usapan natin yung mga yan para na sa ganon ay isang buo na kurso, isang buo na guide para sa atin
para tayo ay makapagsimula ng tama, no? So sabi ko nga, itong experience na to, hindi ito inaral sa libro, no? Ito ay galing sa mga ibang mga experience. Ini-apply ko yung iba sa aming farm. Ang problema, yung iba nag-work, yung iba hindi. So yung iba pinulot natin, yung mga nag-work, tapos yung mga hindi nag-work ay diniscard natin, i-modify natin ng konti yung diskarte, tapos yung iba nag-work at medyo maganda. So kaya abangan ninyo itong mga susunod natin mga video, guys, kasi ito yung magbibigay sa atin ng kahit paano na tulong kung paano natin sisimulan ng tama, paano natin gagawin sa simula hanggang sa tayo ay makapag-produce na ng ating mga itlog. So kung nagustuhan mo ang video na to, mag-subscribe ka na sa channel at i-click mo na rin yung notification button para lahat ng nakasulat na to sa ating list ng pag-uusapan ay masubaybayan mo at mapanood mo. Kasi ito, sigurado ako, kung idesidido ka na mag-alaga ng manok, desidido ka na makatakas na sa paulit-ulit na routine ng buhay pag-abroad, ito siguro ay isa sa mga pwedeng maging susi para tayo ay makatakas na doon sa ganong klase ng sitwasyon. Imagine, ako ay isang OFW, ako ay dumating dito sa UK 2004 pa, ngayon ay 2025 na. So almost 21 years, more than 20 years na ako dito. Hindi pa rin tayo makawala doon sa buhay ng pag-abroad, no? Gusto kong magretiro pagka ako ay 50 na. Gusto ko nang umuwi ng Pilipinas para ma-enjoy ko o ma-enjoy natin yung ating mga buhay bilang isang OFW. Mahirap magretiro kung tayo ay mga nasa 70, 65 na. Di na natin ma-enjoy yung buhay natin. So guys, isa sa mga paraan kung paano tayo makakatakas, no, sa ating ganitong klase ng pamumuhay is magsimula tayong magnegosyo. Kung tayo magsisimula magnegosyo at sustainable yung ating negosyo, hindi yung pagkatapos ay kumikita, doon kukuhanin ng gastos lahat, tapos hindi na magsusustain, mamamatay ang negosyo kasi paubos ng paubos ang puhunan. So lahat ng yan pag-uusapan natin sa ating mga series na yan. So paano natin isusustain yung buhay, yung negosyo na ganito habang nasa abroad ka, at nang sa ganon, pag dumating na yung tamang panahon, pwede ka nang umuwi at i-manage mo na itong business na ito, at ito yung makakatulong sa iyo para hindi ka na bumalik ulit sa pagiging isang OFW. No, napakahirap ng buhay na malayo sa pamilya, napakahirap ng buhay na nasa mainit na lugar, nasa malamig na lugar, ikaw lang mag-isa, no? Pero kung pag-uusapan natin ng ayos yung ganitong klase ng mga business, pwede natin na simulan. At hindi huli ang lahat, para tayo ay magkaroon ng mas stable na financial capability pag umuwi na tayo ng Pilipinas. So yun lang, maraming salamat, God bless, and see you all sa susunod nating video. Bye bye.